Gilbert Arenas, Anthony Edwards at Jaren Jackson Jr. yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Gilbert Arenas nag-RIP sa Team USA matapos ang nakakagulat na pagkatalo nila laban sa Lithuania. Na tinalo nga sila sa score na 110-104. Para kasi kay Gilbert Arenas, ito daw ang nangyayari kapag ang ipinapadalang roster sa World Cup ay mahihina, kaya tingnan na lang daw ang nangyari. Na dito nga mga idol ay napamura na lang si Gilbert Arenas, lalo at kumpara naman daw sa mga players na mas malalakas pa na meron sila. Yan nga mga idol ang mga sinabi ni Gilbert Arenas para sa Team USA. Kumbaga mga idol ay sinasabi dito ni Arenas na mahina nga daw ang roster na ipinadala ng Team USA sa World Cup. Lalo at marami pa ang mga NBA players ang hindi nakasali ang masasabing dream team para sa Team USA. Kagaya na lang nila Stephen Curry, Anthony Davis at LeBron James at marami pa. Sa ngayon kasi ay lumalakas na ang mga international teams, especially na ang mga bansang nagmula sa Europe. Lalo at malimit sa kanila ay may isa o dalawang NBA players lang. Pero nagagawa pa rin nilang manalo para sa mga teams na may mga NBA players. Kagaya na lang ng Australia na may 9 NBA players pero tinalo sila ng Slovenia na may isang NBA player na si Luka Doncic. Lalo na sa Lithuania na may isang NBA player na si Jonas Valanciunas pero tinalo pa rin nila ang Team USA na mas maraming NBA players. Kaya kailangan na talaga ng Team USA na ipadala ang pinakamahuhusay nilang players mula sa NBA para naman maipakita na nila kung gaano sila kalakas. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa mga sinabi ni Gilbert Arenas? Sa ibang balita naman mga idol, napahiya naman si Anthony Edwards nang matalo sila ng Lithuania. Paano ba naman sa pregame statement nito? Sinabi nga ni Anthony Edwards na sa palagay niya daw ay sila ang mananalo laban sa Lithuania. At ang kanilang nga daw confidence ay nasa all-time high. Kaya naman ay hindi daw siya nag-aalala sa kanilang makakalaban. Na dahil nga sa pagkatalo nila kahapon ay magsisilbing paalala na ito sa kanilang kupunan na hindi na basta-basta ang ibang mga teams sa World Cup. Lalo at mas lumalakas na rin ang mga ito kahit noon pa man. Kaya dapat talaga nilang ibigay ang kanilang best at huwag maliitin ang kanilang mga makakalaban. Lalo at kahapon ay kitang-kita naman na may size advantage ang mga kalaban nila. Na kung saan ay na-out-rebound din ang Team USA 43-27. Kaya naman na-control talaga ng Lithuania ang tempo ng laro, especially na sa mga second chance points. Grabe din mga idol ang ginawa ng Lithuania sa kanilang shooting. Na kung saan ay nagkaroon sila ng 14 out of 25 beyond the arc. Kaya nahirapan talaga ang Team USA na mahabol pa ang score. Kahit na itong si Anthony Edwards ay nakagawa ng 35 points. Na bukod dito ay nag-struggle din talaga ang iba nilang players na makapag-contribute sa kanilang scoring. At isa pa mga idol sa problema ng Team USA ay ang foul trouble sa kanilang mga big man. Especially na dito kay Jaren Jackson Jr. na nakakuha ng 5 fouls kahapon at merong lang 3 points. Malaking tulong nga para sa USA ang presensya ng isang Jaren Jackson Jr. sa loob ng court. Lalo at siya lang naman ang reigning Defensive Player of the Year sa NBA. Pero sa naging laban ng Team USA kahapon ay hinayaan lang naman nito ang Lithuania na makagawa sa first quarter ng 31 points. Kaya naman dahil dito ay marami tuloy sa mga NBA fans ang nag-iisip na dahil ba daw sa ipinakita na ito ni Jaren Jackson Jr. ay mas better pa daw sila Bam Adebayo at Nick Claxton bilang Defensive Player of the Year. Pero tandaan din natin mga idol na wala sila sa NBA. Kaya yung mga nakakalaban nilang European playing style ay mahirap din talagang bantayan. Na baka sa susunod nilang paghaharap ay mag-bounce back na ang Team USA, lalo na itong si Jaren Jackson Jr. sa kanyang depensa. Na bukas nga ay makakalaban nila sa quarterfinals ay ang national team ng Italy. Kaya abangan na lang natin bukas mga idol. Kung magagawa nga ba ng Team USA na mag-advance para sa semifinal sa FIBA World Cup. So hanggang dito na lang tayo mga idol. At huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe bilang pagsuporta.